Bumuti ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian sa Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa katunayan, tayo lang ang bansa sa Asia na kabilang sa top 10 countries sa mundo na nangunguna sa pagtataguyod ng pantay na oportunidad para sa mga babae at lalaki. Pero sa kabila nito, marami pa rin mga babae sa bansa na bibiktima ng abuso at salat sa suportang pangkalusugan, lalo na sa pagbubuntis. May news to go si Trisha Zafra. Dugo na pala. Masakit yan pag dugo ang una. Manganak na yan. Manganak na to siya. Sa isang bansa kung saan pagbubuntis ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga babae, pambihira ang mga sandaling ito. Araw-araw namamatay ang mahigit 200 sa kada 1,000 babaeng nanganganak, bagay na batid mismo ng Pangulo. Bawat isa pong nanay na namamatay dahil sa kakulangan ng kaalaman sa prenatal at postnatal care. Talaga naman po kasuklam-suklam na pangyayari at dapat iwasto. Kaya sa bisa ng isang social contract o kasunduan sa sambayanan, ipinangako ng Pangulo na isusulong niya ang karapatan ng kababaihan. Pupuksain ang anumang pang-aabuso laban sa kanila at titiyakin ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Sa panahon ng panunungkulan ng Pangulo, ang Global Gender Gap Index rating ng Pilipinas patuloy na tumaas mula sa ika-9 na pwesto nang magsimula ang kanyang termino. Ang Pilipinas ngayon ang kaisa-isang bansa mula sa Asia na kabilang sa top 10 countries sa buong mundo na nangunguna sa pagtataguyod ng pantay na oportunidad ng mga babae at lalaki. Pero tila marami pa rin ang di nararating ng mga pangako ni Pinoy. Ang Millennium Development Goal na naglalayong mapabuti ang kalusugan ng mga nagbubuntis, malayo pa raw maabot ng bansa. The government is intensifying efforts to accelerate progress in eradicating poverty, in providing universal primary education, and improving maternal health. Dahil sa taas ng gastusin sa mga ospital, sa hilot pa rin umaasa ang 2 sa bawat 5 buntis sa bansa. Minsan nga yung mga nanay, mga nganak na wala pang pera. They are trying their best to increase the budget of the Department of Health, makarating mas marami pang taong marating. Sa loob din ng termino ni Pinoy, bawat araw, 3 babae ang nagagahasa, 5 babae sinasaktan, at halos 30 babae binubugbog ng asawa o anak. Kaya marami man ang nagawa, marami pa ang dapat gawin. Makakaasa kayong ipagpapatuloy natin ang matagumpay nating pagkilos na protektahan ang dignidad ng mga kababaihan. Ako si Trisha Zafra, nag-uula sa pangako ng Pangulo.